Philippine Standard Time, alas 9:08 ng umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang Holiday ba sa balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning Pilipinas! Ito po inyong programang Executive Session. Live na live po kami ngayon sa studio. Wag po kayong bibitiw hanggang mamay 10:10 ng umaga. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Kasama po natin dito, walang iba kundi si Paring Ed Javier at Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning, boys! Good morning! Good morning! Oh, good morning. Ang init-init ang init kahapon, ang init nung isang araw. Grabe ang sobra. Kumusta mo na? Ha? Kumusta ang first week mo? Nag-report ka na ba? First 2 days. First 2 days pa lang. First 2 days pa lang. Oo. Ayos naman. Ang Ayun. trabaho natin, siyempre dyan, nag-turnover kahapon. Yes. Si Chief PNP, si General Romel Marbil sa atin. At siyempre, nagpapasalamat tayo sapagkat dinaluhan ni Chief PNP yung ating turnover assumption ceremony, assumption of office. Assumption of Ano office. naman ang sinabi sa ni Chief PNP? Ha? Ano naman ang sinabi sa Yung ni mensahe Chief naman ni Chief PNP, yung mensahe rin niya noong inaugural speech niya na talagang gusto niya i-professionalize ang Yes, PNP. At saka ito mong maganda actually, maganda ang ginagawa ni Chief PNP. Kasi alam niya na ang number one problema natin ngayon manpower. Ano? Yes. So ang ginawa nga ni Chief PNP, imbis na nakakulong sa kwarto yung ating mga kapulisan dito sa NHQ, no? Sa National Headquarters. Palabasin. Nag-pull out siya at nagdagdag siya ng tao. Lahat pinapalabas siya na ngayon. Kasi ang punto niya, ang trabaho ng pulis, simple lang naman di ba? Monday streets. Magbantay Monday ng streets. taong bayan. Yun naman. Kaya napakaganda naman nung ginawa ni Chief PNP. At tayo naman siyempre, sinusuportahan natin yung mga programa at pananaw ni Chief PNP pagdating sa ating mga kapulisan. So, mais naman. Para doon sa mga kababayan kasi natin, si Parin Dodo kasi, bagong hirang na general. Director General. Inspector. Kayong dalawa, magkukutosan ko kayong dalawa. Inspector General. Kala ko Lieutenant General. Inspector General ng IAS. Yes, Internal Affairs Service. Kasi ang alam ko, ang rango niyan 3-star Oo nga. General So, Lieutenant General si General. Kaya lang natin itong General. Hindi, tayo kasi, nasa tinatawag nila, doon tayo sa sibilya. Sibilya. Pero sa batas, ang pagkakatanda ko dyan, di ba, yung Inspector General niyan has a rank of a 3-star General. Yun. Ganun kung nga. kung tama ang recollection ko. Pagdating sa, pagdating yan siguro sa sweldo. Taas pala ng sweldo mo. Pero ano yan? Ano yan? Kasi ang simpleng description ng trabaho ni Parin Dodo, ito ho ang pulis ng mga pulis. Oo. Siya ang pulis ng mga pulis. Ang ibig sabihin niyan, dahan-dahan kayo. In other words, bago pa pumunta sa office of the President or NAPOLCOM or whatever, kayo muna. Titignan muna kung kayo'y nagtatrabaho. May marching order na nga. In accordance with your May marching order na si Chief PNP. Una nga, ang gusto niya is titigan namin yung mga insidente noong mga nakawan. Yes. Especially major crimes happening in broad daylight. Kasi ang lagi niyang tanong nga, bakit nagkakaroon ng ganito in broad daylight, di ba? Parang asan yung mga kapulisan natin? Nasaan? Nasaan kayo? Napunta? Bakit nangyayari na nagkakaroon ng robbery, hold up, di ba? Patayan in broad daylight. Yun. So medyo may trabaho na naman tayo kagad. Basta ayusin mo, General, Ikaw, ngayon, ang important, pero ang isang number one, parang Dodo, ang isang number one kagad, yung tattoo.
Yun ang ano. Yan, hindi iwan ko na yun sa aming bagong hirang na director for Personnel. the Directorate for Personnel and Records Management. Walang iba kundi si Major General Sidney Ernia. Oo. Congratulations. Congratulations. Sir. Congratulations. Dahil lang galing si Major General Ernia from anti-cyber crime na siya ay na-promote to the Directorate for Personnel and Records Management. Sana naman maayos na yung database natin. Kasi yun ang importante dyan. Pero alam mo sa akin, ang pinaka-importante dyan, sayang, wala yung ating mambabatas. Magaling to, magaling si Major General Ernia, kausap ko. Yung mga plano niya, actually, very progressive yung thinking nila. Importante yan. Especially doon sa sinabi kasi ni Chief PNP na, boss, mag-digitize na tayo. Yun na. Digitize na natin lahat yan. Basta yan sa akin, importante, ko lang dyan, kung talagang gusto mong palakasin yung IAS, sayang, wala si Sen JB, pero baka humabol, maganda, ang IAS talaga maging independent. Oo. Separate from... Yun talaga. Para maging pulis ka talaga, pulis. Alam mo yan kasi matagal nang pinopropose yan. Pero siyempre, alam mo, tayo, ang IAS naman is only a creation of Congress. So, siyempre, it's also Congress that will amend dito, or what. Kasi kami naman kung anong gawin, kung ano naman parang sabihin ng Kongreso, susunod lang naman kami. Pero nasa Kongreso yan, May term ba yung May term yung general? Wala. In fact, yung bagong proposed PNP reform law, ang nakalagay doon sa, if I'm not mistaken, yung bagong law na kung mapirmahan ni Presidente, nasa Malacanang na daw. Tapos na tapos na. Pirmado na ba? Hindi, tapos na. Tapos na, nasa transmitted na to Malacanang. To OP na. Ang position ng IG dyan is co-term with the appointing power. Yun ang gusto. Yun ang the new law. So if you're appointed in this administration, you only serve during that administration. Fair naman. After that, the new president can appoint a new Inspector General. Kasi, at saka binigyan ng more comprehensive powers ang AG. Dito sa new law. Halimbawa, di ba? Maganda kasi katulad sa ibang bansa. Pag tinignan mo, dami naman. Papanood natin sa sine, papanood natin sa mga TV. Di ba yung IAS, pag umaksyon at meron talaga silang findings, automatic implement na nila. Number 1 yon. At number 2, even kagaya niya, nagkaroon ng nung panahon ni President Biden sa US, President Trump noon. Yung Inspector General can come out on the basis of his own investigation with a different story, different conclusion from that of the agency. Tama naman yan kasi independent. Kasi kung katulad ngayon, di ba, buti na dyan si Paren Dodo, di ba, independent. Pero recommendatory lang yung IAS subject to the approval pa rin of the Chief PNP. Yes, Chief PNP pa rin yan. Pero kung mga bata ni Chief PNP iniimbestigahan mo, paano yun? Pero under the new law, mas may Sana lang actually expanded yung powers under the new law. Pero alam mo kasi sa hierarchy, while the Internal Affairs Service is under the PNP, you really have no choice but really to go to the chain of command, which really will end up in the desk of the Chief PNP. Kaya kami reporting directly to Chief PNP. Kasi pag tinignan mo yung mga history, and dami recommendation ng IAS, nire-reverse doon sa taas Ganun ba? Oo, nangyayari yun. Hindi ka pa napapag-anak meron Ganun At saka isang payo ko sa iyo dyan, huwag mong susundan yung yapak ng predecessor mo. Yun, ikaw talaga. Kasi walang nangyari. Walang yapak yun Hindi, meron. Ha? Kaya talaga basta huwag mong susundan yung... Alam ko na yung alam ko na yung backstory dyan. Alam mo yung backstory. Hindi mag-usapan yung backstory dyan. Alam mo na pag-usapan yan. Pero alam na natin yung backstory dyan. Huwag mong gagayahin yun. Hindi naman alam mo, ito lang, hindi mo kailangan gayahin yun. Kasi pag nagkataon, darating na lang sa iyo yun. Masama yun. Yung ganun. Parang lang, siyempre, ang gusto naman natin, maayos. Ayusin. Alam mo, kailangan mo rin intindihin kasi minsan yung kalagayan ng ordinaryo lang, ordinaryo na pulis. Kasi tama naman. Hindi madali ang buhay ng mga yan. Lalo yun nasa baba, kung umiikot ka. Alam mo, ang ano pala yan, ang duty pala yan, 12-12 yan 12-12, 12 hours, 12 hours. So parang mga nurse din to, overtime pa. Yes. Frontline service. Frontline service talaga. Napakahirap ng trabaho. Kailangan i-balance mo rin Ibalanse mo yung nakikita mo na trabaho sa baba at saka yung yung mga
disciplinary measures na pwede mong impose. Apat na basic lang yan. Una, yung compensation. Medyo ayos-ayos na yan kasi magandang compensation package ng police at this point. Number 2, housing. Ang dami mga police, pare. Walang housing. Tama. Nakatira sa kung saan-saan. Yung iba nga, illegal settler eh. Totoo yan. Yung iba, illegal settlers pa. Kasi nga, nagkaroon ng dysfunction. Alam mo kung bakit? Kasi ginawan national, you can be assigned to any place aside from your hometown or near your hometown. Nagkakaroon problema yun. Kaya nagkakaroon na ng problema sa health service, nagkakaroon sa education, mga bata. Hindi ka magalala. Ayusin lahat ni General yan. Hindi ko hawak yun. Hindi, ibig sabihin, recommend na to. Iwan natin yan especially yung mga ganyan, no? Importante. Nakay Major General Peralta. Hindi, Peralta na yan kasi siya ng administration eh. DCA. Siya ang DCA. Sa kanya yan. Siyempre, iniisip na rin iniisip na ni Lieutenant General Peralta yan. Yes. Tingnan dyan. Malaking issue. Alam mo, malaking issue yan, ha? Malaking issue pa dito sa mga... Kasi umattend ako kahapon. Tapos yung pension. Yung tawag nila na Salamat Kapatid program ng PNP. Every month maganda dahil nagkakaroon ng seremonya ang PNP sa mga kapulisan natin na nagre-retire. Yan. At sa seremonya na yon, ako kahapon ko lang nalaman very interesting Kapag pala nag-retire ka, yung tsapa na binigay sa iyo, surrender mo yun. Surrender mo yun So, tinanong ko, bakit surrender yan? At hindi na lang memento yan. Hindi, marami naman. Sabi sa akin marami ako sa bahay niyan. Ang sabi sa akin ni si General Reyes katabi ko, sabi niya, babalik yan kasi government property. Tama nga naman. So, sole, pero doon sa kanilang retirement, binibigyan sila ng recognition. Merong binibigay galing kay Chief PNP, ATM card para dun sa pension nila. Para siya. At siyempre yung retirement medal nila. So maganda, may seremonya ang tawag ng PNP doon, Salamat Kapatid. So sa mga, at saka may nakikinig doon sa atin, batiin niyo. Yung mga nag-retire po ng PNP, maraming salamat po at sa inyong serbisyo sa bayan. Yes. Maswerte po kayo. Happy retirement po, Happy retirement, Maswerte po kayo. Hindi na kayo inabot ni General. Dahil may makita pa. At least may makita pa. Kaya congratulations. Hindi, mga retire, alam mo, isang problema pa pala pag-usapan natin kasi yung age ng retirement under the new law na extend ng 57. Kung mapasa, no? Isang taon na lang. Plus one. Pero ang problema dito at 56 years old, you are really too young to retire. Tama. But too old to get a new job. So, marami tayong mga kapulisan. In between, sila? In between Ang tanong at 57, assuming na 57, ikaw ay isang pulis, ano gagawin mo pag nag-retire ka 57? Malakas ka pa. Sana may programa kayong re-entry to the labor force. Alam mo, realistic assessment dyan. Ano ba ang skill set ng isang pulis? Kasi siyempre ang skill set ng isang pulis, tanggapin na natin o hindi, siyempre paglabas sa labor force yan, limitado din yung skill set Kasi magaling sila, maybe investigative. Sa law enforcement. Law enforcement. Pagdating sa private sector, limited yung security requirements. So, depende yan kay Chief PNP kung anong, at saka kay DCA General Peralta, kay General Ernia, ano yung pwedeng programa na ilabas para siguro re-entry. Kasi nakikita ko dyan ng isang pwede dyan na maaring magamit talaga is kung siguro magbigay ng training prior to retirement, magkaroon ng upskilling ng police una, possibly IT. Yes. Yung IT kasi madaling pag-aralan yan, kahit ikaw ay patrolman or corporal or assuming gusto pa nila. Kasi marami naman din
gusto na rin magpahinga eh. Outside of outside of Leon. Alam mo, marami din sa mga kapulisan pag nag-retire, pagod na din eh. Kasi alam mo, siyempre, hindi nakakapagod. Hindi lang sa kapulisan yan. Sa maraming government employees. Kasi ibigay mo ngayon, sabi mo, ibigay mo yung retirement mo sa kanila ngayon at 55, 56. Tingnan mo kung di mag-retire kalahati ng empleyado sa gobyerno. Hindi, may pension yan eh. At sa maganda pension nila. Bakit, at 57, ba't ka pa magtatrabaho kung sapat naman yung pension mo, di ba? Kasi ang katwiran nila, yung magtatrabaho ko, ganito ang matatanggap ko. Hindi ako magtrabaho, makatanggap pa rin ako ng ganito. Di mag-retire na lang ako. Ba't ka pa pahirapan sarili ko, di ba? Pwede pa akong pumunta sa private sector. Pero para dun sa mga gusto lang. Para sa mga gusto. Diba? Pero maganda yun, magkaroon ng programang ganun. Di ba? Para maiba lang. Kaya... Paano ba yan? Kailangan batas? Pwede na tie up yan ng ng ibang program based lang. Magawa lang ng program. Hindi, ibig sabihin yung pagre-retire ng maaga. Nasa batas yun eh. Kaya nga kailangan batas din. Alam mo, from 60, di ba ngayon marami 60 optional sa government, sa gobyerno. Kung magkaroon ng optional na 56 para magawa mo yon, kailangan magpasa ka ng batas. May batas. Yun ang PNP, yung early retirement nila before 56, that's also by law. Yes. By law din yan. So pwede din. Kaya mabigat din, no? Especially lalo ngayon itong hinaharap ng ating mga kapulisan, saksakan ng init ngayon. At yung mga ayaw lang mag-retire diyan. Yung mga tiga customs, tiga BIR, ba't di ba sila exempt? Hindi, mandatory rin yan. Pero ayaw. Hanggat maaari. Hanggat po pwede. Pwede. Ang ibig mo sabihin, parang meron silang retirement din di ba? Ibig mo sabihin, pati yung kanilang birth certificate inaayos nila. Siyempre. Oo. Ganon, may ibig sabihin pinanganak kang, tapos magpapabata ka. Para lang tumagal ka pa ng mga 2 o 3 taon. Hindi lang. Na yung mga kaklase, yung high school ka, bigla mo naging kaklase ng grade school. Parang gano'n. Yung mga kaklase mo, bungi na, ikaw 56 pa lang. Hindi naman, yan lang naririnig namin, ha? Istorya lang. Istorya lang namin, hindi namin nilalahat. Hindi namin nilalahat. Alam mo, may iba talaga mga taga dito sa civil service. Gusto nila talaga magtrabaho eh. Talagang sobrang gusto nila magtrabaho to serve the people. Talagang magpapabata sila. Gusto nilang tumagal. Kaya yan ang sinasabi natin kay... Pero nagtataka lang ako naman, kung Jonat, paringin, bakit naman sa napaka-konti at selected na agency nahanap itong mga tao na to? Nandun ang TikTok eh. Nasaan ang TikTok? Yan nga sinasabi natin kay Chairman Carlos Nograles. Good morning, Chairman. Si Chairman. Ayusin niyo yung documentation niyo dyan sa civil service. Kasi baka mamaya... Bakit? May problema ba to? Hindi kasi dumadaan sa civil service yan. Talaga civil service yan. Na-aprobahan nila yan. Aprobahan nila yan. Kung titingnan nila, itong tao na ito, nung pumasok, ito ang kanyang record. Bakit pagdating ngayon dito, bakit nandiyan pa yan? Hindi, mali yung una, boss. Nagkamali nung una. Yun. Hindi, pero bakit na-aprobahan? Ina-aprobahan ng civil service din yan. Pero ito kasi tanong pag nagbigay ito, kasi magagaling din ito mga to, boss. Meron ito mga amended to, made order to, ng amendment to. Dumaan ito sa LRC. Sa local LCR, local civil register. Civil register. Diba? Or sa court. Dumadaan sa court. Kasi yung aking dokumento. May order paano? Nasunog ito. Nasunog yung munisipyo. Yan. Diba? Ako pinanganak noong 1979. Pero yung record ko, nasira nung panahon ng giyera. Kaya balik ka. Apakabigat ang... Ayaw naman nun ito napagkwentuhan lang Kaya si General Ernia, napakalaki ang kanyang in the case of the PNP. Pero alam mo records management personal and records management. Magaling naman. Maganda mga programa ni General Ernia dyan. At siyempre, binabati ko rin. Nandun din sa kahapon sa turnover ceremony. Salamat sir sa inyong pagdalo. Pero bati muna tayo sa mga nagte-text sa atin. Galing kay 8727. Congratulations Brad Dodo, mabuhay ka. Regards din kay Sen JB. Wala si Sen JB. Asang ka Sen JB at si Kong Jonathan. Yan ba talaga kino-congratulate mo si Brad Dodo mo o diyan sa pagkakahirang bilang general o talagang kailangan medyo pag-ingatin mo to si Brad Dodo mo? Yan. Siyempre lang tayo. Yan lang, trabaho lang. Mainit na umaga mga idol. Yan. Ingat kayo lahat dyan. Shout out kay Consi Didi Manuel, Yam Alagar, and Mr. Ray
D. Ray Dulay, ha? Good morning sa inyo, ha? Good morning din doon sa isang, may nagkakape kami ni Paring Pao noong isang araw. May lumapit at sila yung nanonood daw nung executive session. Good morning, maraming salamat doon Saan to kayo na ano? Sa Makati kami nagkakape ni Pao eh. So lumapit, sabi niya, nanonood ako ng executive session. Nagpa-picture sa tabi ni Pao. Ayun, talagang si Pao. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nakikita niyo po kami sa labas, batiin niyo lang po kami, hindi naman kami nangagat, okay lang. Tapikin niyo lang po kami. Tsaka si General nag-aabot ito pag lumapit kayo sa kanila. Patay tayo dyan. Lapitan nyo na lapitan to. Ano, iabot natin. Mahina 5-4 rito. Baku, patay tayo dyan. Galing kay 1994. Good morning sa inyong lahat. Ang galing po ng topic nyo ngayon. Tama po kayo na maging independent ang IAS. Nasa Kongreso po yan. Thank you po sa inyo sa lawak ng kaisipan nyo. Sana magbago ang PNP. Nagbabago naman. Alam mo, unang nakita ko dyan, at least yung physical presence ng mga kapulisan. Kita mo, marami sa kapulisan, bata na. Oo. Hindi, talagang dapat naman talaga. Hindi, nung araw, puro, medyo sumobra ng konti sa kachichicha. Hindi, pero alam mo kasi. Pero ngayon, maganda na. Alam mo kasi, parang Ed, ang roster ng policy. PNP, at salamat din siyempre, dahil whole of government naman to, nabibigyan ng item, ang police. Ang uniform personnel po, ng PNP ay mga 232,000 more or less. I think, kung ako ang pagbabasihan natin, I think it is one of the biggest employers and agencies in terms of personnel. Yes. And you are just talking about uniform personnel. Yung uniform personnel po, ito po yung mga kapulisan, naka-pulis, yung naka-uniforme. At meron naman po tinatawag na NUP, yung non-uniform personnel. Yun po yung mga civilian employees na nasa likod yung support staff ng PNP. Baka mas marami yun eh. Marami din yun. Kasi mga auditors, mga administrative assistants. Pero ang isang nakikita ko na medyo may challenge. Ito di lang totoo to sa PNP ha. Totoo ito sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Yung pagkuha namin ng kailangan namin mga abogado. Yes. Kasi medyo kulang kayo doon. Palagi mababa masyado, walang tatanggap. Kung mababa yung rate. Yung bigyan mo ng rate ito, salary rate nito, masyadong bababa. Wala. Kung abogado ka, ba't mo naman tatanggapin to, di ba? Pero hindi lahat, kasi naririnig ko yung mga kaibigan natin. Nagsasabi yung mga iba daw, yung mga PAO, malalaki na daw. Ay, iba yun. Kasi yun, legislated na yun. Legislated. Dapat ito baguhin eh. Pero yung except for yung mga select agencies, unless may legislation to upgrade the salaries, not just all lawyers, actually professionals. Unless i-upgrade dyan, wala. We will never really get the manpower we need. Kasi for example, dito sa PNP, pag abogado ka, pasok ka, ang unang grade mo 18. Entry level. Masyadong mababa, 21. I mean, sino tatanggap nun, di ba? Abogado ka. Doktor ka, ang salary grade mo mababa din. Paano ka pupunta dito sa mga government agencies? Ito naman, Sino yan? Ito naman si Bobby. Totoo yan dun sa mga karamihan agencies, pero hindi totoo yan sa Customs at BIR. Ay, hindi. Maski na janitor. Sabi ni Bobby. Maski janitor. Iba yun. Papasok saan? Sa Customs at BIR. Okay sa kanila. Aba. Iba naman ho kasi yung sweldo sa Tsapa. Diba? Ito hindi pulis pero may tsapa. Yung binigyan mo na ng tsapa, gusto mo mataas na sweldo pa. Hindi, kaya ito nga, pag-usapan din natin kasi ngayon. Buti na lang. Salary, buti na lang in-approve ni President BBM yung extension ng effectivity ng mga JO, ito po yung job order at saka yung mga COS, contract of service. Talagang otherwise problema yan. Malaking problema yan. Hindi, at saka hindi talaga kakayanin ng bawat agency ng gobyerno na mawala itong mga tinatawag na job order or contract of service. Kasi kulang talaga ang plantilla item di ba? Ang original kasi na original na plantilla item mo, sa totoo lang, pag tinignan mo, at least dinaanan ko siya, almost a little over one half ang plantilla. 60-40, the rest
the rest, marami yan. Puro JO na yan. Number one, Contractual. number Contractual, one, job order, end of contract nga tayo. Endo tayo. Ang government. Number one sa endo. Kaya yung pag-usapan natin yan, ibang mga bagay, kailangan lang tayo mag-break kasi nakapila na naman daw yung ating advertisement. Abuti na naman to. Kala ko nakapila Thank you, na naman yung mga anti-Boeing tsaka anti-JB. Ang oras po natin, alas 9:33 ng umaga. Good morning Pilipinas! Nagbabalik po yung programang Executive Session. Thank you, Boss Idol Yusek Cesar Chavez. Yes. Kasama namin maraming balita, chismis si Yusek Idol Cesar Chavez. Okay, presidential yan for strategic communication. Of course. Kung merong magandang nakuha yung OP, di ba ang na-recruit na maayos, ito si Presidential Assistant for Strategic Communication Cesar Chavez. Dahil talagang kabisado. Kung communication lang ang pinag-uusapan. Galing. Number one. Idol yan. Ano yan? Communications and mobilization. Yan. Importante. Balik tayo dun sa usapan ng JO, COS. Napaka-importante niyan. Kasi tama yung sinasabi mo. Paano susolusyonan to? 60-40 Paano susolusyonan to? Yun ang tanong Kasi kailangan talaga, alam mo pag inalis mo ang mga JO at saka COS sa contractual sa gobyerno, boss tigil yung mga opisina. As it is nga, makikita mo kulang na. Marami sa atin nagrereklamo, mabagal, 'di ba? Hindi masyadong naayos. Mas lalo na pag inalis mo yung mga JO at contractual. Walang follow-through, hindi nagwo-work. Alam mo kasi pero dapat talaga ang ideal diyan, 'di ba? Dapat ilagay na 'yan sa regular plantilla, 'di ba? Kasi pag tinignan mo naman yung batas, di ba? Ang sabi doon pag yan, in-employ mo for 6 months, di ba, ng dire-diretso, di ba, regardless of kung ano man ang status, dapat regular na gawin mong regularize. Hindi na nga nangyayari yun dahil unang-una, limited syempre. Ang sana lang, alam natin, alam mo, miskin na dagdagan mo pa ng gaano karami yan, talagang kulang at kulang yan. Ito lang hindi ko maintindihan. At sana magawa naman ng paraan ng Department of Budget and Management. Bakit ba napakatagal ng pagpaproseso ng papel na yan? Bakit ang tagal bago ng JO? Ang tagal bago sila pasweldoin. 2 buwan, 3 buwan. Hindi naman. Alam mo, ako sorry, galing din ako dyan. Trabaho ko yan. Ang totoo niyan is kung nadidelay yan, alam mo, problema yan within the agency and within the office. Because ang rule kasi dito, all of your JOs, nakakontrata yan. Yung personnel ninyo, dapat yan, nililista na yan. May budget for that. Nakalabas na yan sa NEP Pero na yan, kompleto na yan Kung may nadidelay man ng mga JO, ito yung mga pumasok na huli na hindi nasama sa roster. So, ibig sabihin, either umexist ito dun sa budget or yung processing time ng JO. Hindi na ayos. Kaya nagtatagal yan kasi you are required to prepare the contracts and make sure that that is signed before you can include them in your financial roster. Kung minsan, yung ibang mga opisina kasi, parang hindi nangyayari. Ang tagal. Yun lang naman. Yung personnel mismo. Kaya nga ito ang rule Ito nga ang rule namin na before, nandyan ako sa DOJ. Hindi pwedeng pagtrabahuhin ang JO at contract of service sa opisina nang hindi pa napipirmahan ang kontrata. Kasi pag walang kontrata, walang authority na mag-disburse ng anong pondo. To their salary. Ang problema kasi, marami, yung mga nag-JO ho dyan sabihin ko na sa inyo, kung gusto nyo talaga makasweldo, ang unang hingin po ninyo, pati contract of service, kontrata ninyo. Yung muna ho asikasuhin ninyo. Di ba? Kaya lang, yung iba kasi, sige na, pasok ka na, magtrabaho ka na dito. Gawin mo na to. Kailangan naman pumalag ka. Sabi mo, ayoko, kontrata muna. Kaya nagkakaproblema. Ngayon, nasasabihin nila, yung tagal naman ng sweldo, hindi nabibigay sa amin. Paano di tatagal? Unang-una, pumasok ka, wala ka pa namang kontrata. Di ba? Pumayag ka, nagtrabaho ka, wala ka pa namang kontrata. Yun nga, sana yung mga, kung yan hindi ang problema. Hindi sa DBM yun. In fairness to DBM, the funds have already been downloaded. Kung na-download mo na sa ahensya yan. That is the immediate situation. Kaya palagi natin sinasabi ang DBM. The DBM is not just the Department of Budget, but it is the Department of Budget and Management. That means, dinireview mismo yung mga requirements ng opisina. Tingnan mo na lang. Kasi ganito yan, parang Dodo. Ang napapansin ko, yung may mga opisina or task force, na forever.
Hindi naman ganun eh. May mga opisina na merong Dapat merong limit. May limit eh. At saka, nag-e-expand yung mga opisina, hindi nila tinitignan. Bakit nagkaroon ng additional na na opisina? Hindi naman kailangan ito. The review of the organization of each office, continuing dapat yun. May mga opisina dyan, na hindi kopong-kopong, hindi na kailangan, wala nang function. Ginagawa ng DBM work out. Ginagawa ng DBM yun. Kaya nga ang labanan ngayon dito, pagdating dyan They have sa to justify DBM, your situation eh. of course, they have to rationalize They have to rationalize. line up ng personnel ninyo. Pati yung offices, yung functions. Ang rule ngayon ng DBM, bago kayo bigyan ng plantilla, boss, kailangan talaga i-justify nyo to at sisilipin, ano ba yung mga existing person nyo? Ano yung mga existing kamukha niyan? Bibigyan ka ng mga working groups or task force or mga committee. Asa na yung mga tao dito? That's part of that. Pero ito rin problema kung Jonathan, yung issue dito sa sa government bureaucracy. Meron ginagawa kasi naman ng mga batas. Ito legislated to and we don't blame Congress because at the end of the day, ang batas po ay talagang nasa kamay po ng Kongreso yan. Unfunded legislation, malaki. Marami. Ang problema, yan. kapag gumawa yung Kongreso ng opisina, requirement kagad hindi binubuo yung budget. Organization. Yes. Hindi binubuo, sasabihin lang, okay, magtayo tayo ng ganitong opisina. Blank, blank, blank council. Bahala na Headed kayo. by a council chairman and Ganito then members. ganyan. Wala naman. So, ibig sabihin, pag binuo mo yun, meron ka, may batas. Babalangkasin po pa ngayon, paano ba yung mga tao dito? Hindi naman to pwedeng si chairman at commissioners lang ang magtatrabaho. Di ba? Dapat kasi, ito naman suggestion lang sa ating mga mambabatas. Bago pirmahan o bago ipasok sa presidente for signature, idaan muna kung saan man yung mga financial agencies ng gobyerno, pa-certify lang kung may pondo. There is such a process. Marami kasing unfunded na mga batas eh. There is such a process. Parang merong process siya ngayon. May process pero ngayon. hindi nasa sunod, number one. And number two, ang isa pang nagiging problema pagdating sa ganyan, hanggang ngayon, at sinasabi natin, there has to be a codification of all the laws pertaining to specific requirements of agencies and other bodies. Kasi halimbawa yan, there was an original law of labor code, PD 442. Ngayon, ang daming pumasok na kung ano-ano mga duplication, kung hindi man duplication, triplication, ng mga nandoon na... Hindi mo na alam ano susundin mo eh. Nagkakagulo. Nagpatong-patong na, nagkasala sa labat na. Kaya nga yung codification, halimbawa, sinasabi natin, there has to be a codification of labor and employment laws. There has to be a codification of education and training laws. Kagaya niya na, ang gulo ngayon, ang gulo ng sitwasyon natin. Dati, di ba, Department of Education, Culture and Sports, naging 5 agencies yan. Yung mga 5 agencies yan, may kanya-kanya ng bureaucracy yan. Lumawak na lumawak. Tignan mo na lang, yung mga GOCCs. Yan. Another. May mother agency. Diba? May Pagdating ng mother agency, magke-create ng subsidiary, sila na lang yun. Because most of these corporations are patterned after private corporations. Yan. Kagawa ng subsidiaries as implementing agencies for project Ano ba ibig sabihin ng subsidiary? Ibig sabihin anak. Kumbaga anak. May magulang. Pero ang laman ng anak, pareho din doon sa magulang. Yung gagawin sana nung anak, yun din dapat ang gawin ng magulang. Ang point ko lang is that kung naka-establish na kayo ng mga subsidiaries, yung mga anak na korporasyon, dapat yung mother agency, collapse nyo na. Kung ganun pala. Kasi dinownload yun na naman yung trabaho. Hindi ba na-decentralize yun na yung mga trabaho. Dinicentralize mo na. Tsaka that was really the primary objective why you created those subsidiaries. Oo. Bakit naman bubuhay pa yung magulang kung yung anak ang tumatrabaho na? Papito-pito ka na lang. Kasi yung pag tinignan mo, the administrative burden, di ba? Ang laki ng kinakain ng mother. Yun naman ang purpose doon talaga, di ba? Para papito-pito. And then, ang nangyari doon, parang Dodo, alam naman ni parang Dodo, ikaw parang nanggaling ka na dyan. Ang nangyari doon, walang ginagawa yung mga nando doon sa mother, meeting after meeting after meeting. The best. Ikaw naman. Ikaw naman. Kasi yung nakaupong doon sa mother agency, ganito yun ha, kayo napalapit sa isang administrasyon.
ilalagay ka ngayon doon sa mother corporation. Yun lang ang presidential appointment doon na After required that, ito na. After that, pag yung sinalihan mo, napakaraming anak. For example, there are corporations na alam natin, merong 11, 10, 8 na anak o subsidiaries. Ayun na. Marami doon mirror board Yung member sa taas, member din doon sa anak. Palakasan na lang kayo doon sa chairman. Meron pa, may ano pa yan. Meron pang Working groups. Hindi lang, may committee. Naku, iba pa Yeah, yun. iba pa yun. Ito pinakamaganda dyan. Di mother ka, di ba? Siyempre, being the mother corporation, Ikaw ang meron, you have to work with your subsidiaries, Of di ba? course. Attend the meetings, di Of ba? course. Di siyempre, bago umating ang meeting, kailangan meron ka rin. Ayuda Yeah, yan. May di ba? ayuda na May naman. ayuda ka. May service yun. Service yun. So, basically, yun nga, Service for yun. your service, for services rent. Ngayon sasabihin nila, hindi, may cap na. May cap naman yung mga meeting. Meron hong cap yung mga meeting. Kunyari, ilalagay, ang monthly 10,000. board meeting, 10,000. kailangan lang ay isang beses, isang buwan. Tama po yun. Nasusunod po yun. Kasi hindi ka naman pwedeng hindi sumunod doon. Kasi yung budget nun, naka-itemize. Diba? Pero gagawa ho sila ng mga working committees. Yeah. Doon sa working committees ka naman ito hindi na bawal to. Kasi hindi naman to board meeting At saka charge ito doon Dito sa sa budget, project. na nilalabas ng Project board. ito. Di ba? Project based. In other words, At saka perks siguro. perks, pinaiikutan meron lang ho yung mga sinasabi ni Paren Jonat na mga batas o yung mga executive issuances. yan. Naku. Pinaiikot Pero lang hindi naman lahat, ano? Hindi naman natin natin lahat. lahat. Marami naman dyan. Yung mga malalaki lang. Yung mga malalaki lang. Yung mga maliliit. May magaling na yan ang ginagawa. Yan ang ginagawa. Yan ang problema. Kaya, Merong isa na nanggaling sa isang private sector na kamukha ni Yoda. Na itatago natin sa pangalang. Antindi nun. Pangalang? Antindi nun. Yoda. Bigyan mo ng initial lang. Nag-i-invest na ang lalaking pera Uy, na hindi naiintindihan ng board. parang GSIS yan. Uy! Oy! Ha? Parang si Wick Veloso ang gusto mong sabihin dyan. Aba, ito naman yung record. Ha? Parang Binanatan siya ni Mercy Gutierrez. Ha? Parang, Ano ito hindi ko nangyari? maintindihan. Ano nangyari dyan, ha? Ito hindi ko maintindihan. Ito naman po wag ko kayong magagalit. Sapagkat binabase lang naman ho namin dito sa balita. Gusto ko namin itanong sa inyo kung totoo. Totoo ba na dyan sa GSIS, kung saan ang chairman, sino ba chairman dyan? Rodney Del Rosario. At yung mga board members, Oh. hindi pwedeng pakialaman yung GM pagdating sa mga investments na mababa sa 1.5 billion pesos. Sino ba GM? Si Wick Veloso. Si Yoda. Hindi, ito lang. Tinatanong lang namin, ha? Kaibigan din naman natin si Wiki. Ako hindi ko kaibigan yan. Hindi ko nga kilala yan. Hindi, wala naman tayong kinakampihan. Ano problema doon ba? Ano ba ang business doon? Sinasabi lang is that meron daw mga investments. Ang lalaki. Sino nagsasabi niyan? Si? Members of the board. Members of the board. Like who? Ilan lang. Mercy Gutierrez. Gutierrez. Ang ating kaibigan, Tita Ebi. Tita Ebi. Na hindi na namin nakikita ngayon. Yan kaibigan natin yan, Tita Ebi. Tita Ebi. Escudero. Kailan tayo maglalunch? Tita Ebi. Tita Ebi. Bakit naman nakakalusot sa inyo yung ganyan? Yung mga ganun. Hindi, ito lang tinatanong na. Totoo ba na pagka nag-invest daw o merong... Yan, tanong yan. Tanong ito. Tinatanong ko si GM Wick Veloso. Diba? Totoo ba na merong mga investments dyan na bilyon-bilyon? For example, diba the investments that ipinlace ng GSIS doon sa Alternergy? Alternergy ba yun? Private placement to. Private placement. Alternergy. Alternergy. Ni dating Secretary Vince Perez. Mga 1.4 billion. Nasa balita naman. Kumpanya to ni Sec Vince, yung Alternergy. Alternergy. Kung ano man papapata naman si Sec Vince. Ang ginawa niya, 1.46 billion. Kung ang cap daw ay 1.5. So ang ginawa 1.46. Pati po pa nyo ginawa 1.499. Ito tanong, yung bang whatever energy na yan, yan ba ay publicly listed ba yan? Hindi. Listed yata yun. Hindi ba? Listed. Palisted pa lang. Listed. Alam mo kung bakit? Wala Dapa From 1.28 naging 70.77. Listed ito. After the IPO. After the IPO. Pero ibig sabihin, kailan, at what price sila nag-invest? At 0.70? Hindi ko alam kung ano ang price kung pumasok yung GSIS. Ito nga,
yung pumasok, nagkaroon ng malaking capitalization for purposes of IPO. Oh. Nung pumasok ang GSIS. Ang pasok ng GSIS, 50-50 sila. Kung halimbawa 3 billion ang cap. Ang pasok ng GSIS, 1.46. Yan. Meron pang isa mga 1 billion din mahigit Ito naman si Parendoto, naging Undersecretary for DOJ USEC for Admin and Finance. Ano ba concurrent ba position mo ngayon? Hindi. Dito tayo. Doon ka na sa... Separate. So wala ka na sa DOJ? Wala na. Para klaro. Dito tayo. Kumuha ka lang ng bond paper. Ballpen. Di ba? At ibang supplies. Pinabibiding mo na ang halaga ay ₱100, 1,000. Pagka nga dyan, di ka pumirma bakit dito? Kung totoo. Billion. 1.4 billion yung GM lang ang magsasalita. Ayos to. Sound placement ito. Placement. Boss, pera ho nung mga empleyado ng gobyerno ito Pension fund ho ito. Pension fund ho ito Sasagutin ko yan, pero kailangan muna tayong mag-break. Balikan natin ang issue na yan, ha? Tinatanong ko lang naman, ha? Yung sagot, after the break, ang oras po natin, 9:55 ng umaga. Number 1. Good morning, Pilipinas! Nagbabalik po ang programang Executive Session. Live na live pa rin po kami dito sa studio. Samahan niyo po kami hanggang 10:00 kalahati. Magbabasa lang po muna tayo ng mga text dahil mga nag-text dito. 1035, si Sir Dante ng Davao. Sir Dulay, naimbaga bigat, amin dita Executive Session. Taga saan pala kayo, Sir? La Union. La Union. Oo. Ito naman, galing naman po kay Jojo Infantado ng Baguio City. Sabi niya, magandang umaga po. Sirs, mga pulis ng Baguio masisipag at lagi meron checkpoint. Safe po kami pag meron mga checkpoint. Kami po ay intay kay Sec Boying. Dating din po yan dyan. Sana dyan po siya lagi sa executive session. Gusto din namin makasama si Sec Boying dito. God bless po sa inyong lahat. Ayan. Thank you. Thank you, Sir Jojo. At galing naman kay Joseph ng Manila. May tanong siya dito May possibility ba na iplantilla na ang lahat ng kasulukuyang JO at COS worker granting may eligibility sila? 128 po kaming Nurse 1 ngayon sa DOH. Contract namin until August 2024. Alam nyo, ito nga ang talagang challenge natin. Kasi lahat ng JO at COS dapat talaga yan nakaplantilla. Ano ang problema lang pagdating sa plantilla? Una, kailangan diyan may merong study yan at justification na bibigay ang DOH na plantilla kayo. At siyempre po, lagi problema po ng gobyerno, funding, pondo. Ano naman po ang nagiging kakulangan dito ng pondo? Ang nangyayari po kasi, marami pong gastusin ng gobyerno. Dapat po yan kasi, lahat po ng benepisyo o lahat po ng gastusin ng gobyerno, pag isinabatas po yan, dapat po talaga, ang ideal dyan, meron pong katapat na meron ding batas na pang-generate ng revenue ng gobyerno. So, ibig sabihin, parang bahay lang po ito Pag kayo po ay gumawa ng budget ng bahay na panggastos, dapat po, meron din po kayong budget kung saan nyo kukunin. Yun po ang kailangan, nagtutugma po. Inaayos ngayon. Marami din problema ngayon kasi kung minsan hindi nagtutugma. Merong, kumbaga may budget ka ng gastusin, pero wala ka namang budget ng pagkikitaan. So, ganun ho. Kaya nagkakaroon po ng masasabi natin konting kakapusan. Pero ganun po ang gobyerno. Nag-aayos ngayon. Yun ang gusto natin. Inaayos na yun ni Sec Nina. Hindi lang yun. In the case of in the case of, for example, yung mga devolved agencies. Kasi nagkaroon ng Local Government Code 1991. Nagkaroon ng devolution. Yung devolution na yan ngayon, yun ang nagkaroon din ng isang malaking problema. Kasi may mga health services, agriculture, education, part of it, may mga devolution. Ibig sabihin nun, ang magte-take over na ng mga ibang mga hospital, halimbawa, o kay ibang functions, local governments. Ngayon,
ang sharing ng local government revenue funding at saka national government funding hanggang ngayon hindi pa naaayos. Yan ang inaayos ngayon in the case, for example, of Department of Health. Kaya ang nangyayari dyan, yung mga na-devolve na ibang hospital, isinasaulilit sa Department of From Health. LGU, na-devolve to the LGU, sinasoli ng LGU. Kasi hindi kaya. Hindi kaya ng LGU. Alam mo, ito nga tanong dyan eh. Balikan natin na after this yung kay GSIS. Ang tanong kasi dito, ang magpatakbo kasi ng ospital, ang ospital talaga dapat sa akin pananaw ko lang naman, National. magagalit. Dapat po yung ganyan health, may universal healthcare na tinulak na si SenJB. Dapat po yan nasa national na. Hindi dapat yan ibinababa na sa LGU kasi sa pondo lang ho ng LGU, hindi kakayanin Patay na talaga yan. ang healthcare. Considering na yun ang sitwasyon ngayon, ang sa akin lang, kung talagang devolved yan, i-devolve nyo yung trabaho, pero i-devolve nyo yung budget. Bakit naman i-devolve nyo yung trabaho lang tapos di nyo bibigyan ng budget? Hindi, ang problema nga kasi rito. Hindi rin ganun eh. Hindi, ibig sabihin, di ba naintindihan natin yung sitwasyon ngayon eh? Yung kasing sinasabi mo na yung i-devolve yung budget. Kaya nga meron ngayon, di ba, yung Mandanas, yung isa sa Mandanas, di ba? Pag nagawa yung Mandanas, supposed to be, meron silang pondo to do that. Pero ito But even prior to the Mandanas decision. Ito pa rin ang tanong kasi parang Ito, on the LGU side, meron akong pondo na matatanggap. Kahit sabihin mo na may ira ko, hahati-hatiin ko to. Ang component kasi ng healthcare in your budget, masyadong malaki. Ano yun pag ginawa mo at pinattern mo yung gastusin in percentage ng basic expenses, services, hindi tutugma. Maski na ibaba mo yung national government. Kakayanin eh. Tama yung kay Paren Dodo. I agree. But that is the long-term solution eh. But in the meantime, as we speak, the policy is devolve yung health services. Ngayon, habang hindi pa nagagawa yung sinasabi niyong dalawa, na talagang yun talaga ang tamang gawin. Ngayon, kung hindi ni-devolve nyo naman yung trabaho, i-devolve nyo naman yung budget. Kasi pag ni-review mo yung budget, for example, in the past, yung OSEC ng DOH, ang daming unutilized budget, bilyon-bilyon. Ito, in the past yan. In the ngayon, past, ito sitwasyon ngayon nila. Ang nagiging malaking problema pati, ito DOH ang nagiging malaking problema pati niyan, yung sharing ng provincial government at saka yung munisipyo. Yun na. Nagka-problema yan. Lalo na kung magkaawa yung leader. Yes. Yan ang nagiging problema. Sabihin, may sumasaw-saw pa ang politika rito. Malaking politika lalo ng health. Halimbawa, sa Cebu mo gawin. Ayan. Yung probinsya at saka yung city. Patay na yan. Paano ka na dyan? Magkakaproblema na yun. So, tama yung suggestion, there are certain services talaga that should not be devolved. Tama naman yun. Tama naman yun. But until and unless that policy is followed o mag-formulate ng ganyang bago, itong devolved na trabaho. Ang ginagawa ngayon ni Secretary Herbosa ganito. Yung percentage. Halimbawa, probinsya meron ka. Pero yung munisipyo, meron din. Para hindi nagkakagulo. In other words, may allocation. Kanya-kanya. May allocation na boss. Hindi mo na idinadaan lahat sa probinsya. Kanya-kanya na. Para hindi magulo. Pati pondo, devolved na rin. All the way down. To the municipal Kasi level. halimbawa nga yun, nag-away. Hindi ba patay ka na. Hindi, wala maibibigay ito. Siguradong wala. Pero ito, yung ganyang issue, walang problema sa GSIS. Iba ang problema doon. Kaya pala niyang what's 1 billion? Ang tanong ko lang ito. What's 1.4 billion? Ito naman nananawagan ako doon sa kaibigan natin, kay Ma'am Abby. Ma'am Abby. Tita Abby. Matagal-tagal na tayo hindi nakikita eh. Tita Abby. Kahit hindi, ako tingin ko si Paren Dodo mas magaling sa atin dyan. As a trustee or a board member, di ba, Board of Trustees, pwede kayong mag-formulate ng polisiya, di ba? Restricting the powers of the GM. They have those. Di ba? Bakit nakakapaggawa ng unilateral decision si Biloso? Halimbawa, ngayon naririnig ko, meron daw investment doon, buti nakakita yung New Berger ba yun? New Berger bla bla bla. Yes. Ha? Mag-invest na naman doon. Tapos meron din yung sa Udena. Yes. Yung sa Clark Global. Di ba? Ang lalaki niyan eh. Tapos ang gagawin lang nila, walang iniwan yan doon sa contract splitting doon sa mga proyekto ng gobyerno. Pag ang cap mo, let's say, 10 piso. Di ba? Ang gagawin, 10 piso, 20 yung kontrata, hindi gagawin nating 9.9, dalawa.
Ayun. para pumasok doon sa authority nung kausap nila to sign and approve the contract. Ang hindi ko maintindihan, kung bakit, kung totoong nagbago kasi meron talagang restrictions yung mga pension fund, SSS, GSIS. Alam mo kung bakit? You can only invest so much and you have to invest it in government securities o kaya doon sa publicly listed companies na ganito lang. Up to yung 500. iba, ganun. Meron. Actually, maraming trust fund, ganun ang Meron. dictation. Ewan ko kung nabago during the term of President Duterte. Kasi kung Hindi. ako yung board of trustee, example ng GSIS, ang unang kong itatanong, yung investment ba na yan has met all these prerequisites? Di ba yun ang titignan ko? Yes. Di ba? Kung mag-i-invest tayo dyan, itong mga prerequisites set by law, Oo. di ba, na-meet ba? Oo. O yan, Gumawa ka ng barkadahan lang. Itong problema kasi dyan, paring Ed for example, kami noon, relate ko lang yung panahon namin dun sa nasa OWA ko. Meron pondo noon at that time, malaki pondo ng OFW. Pero sa batas mismo, meron requirement. nilimit yung possible Investment areas of Yes. ninyo. Yes. And ang problema nga dito, napaka-limited, napakasikip ng investment area ninyo na tama si paring Jonat na government securities lang or government GFI lang na Yes. bangko na mga instruments nila na ang napakababa naman ng interest. So, ang nangyayari, nalalagasan, mas malakas yung gastos at benepisyo na pinibibigay galing sa pondo kaysa yung naiipon ng pondo o kinikita ng pondo. Yun ang problema. Ngayon. Kaya nadideplete. Kaya ang GSIS, iba kasi ang charter. May charter ng GSIS na it's wider ang latitude. It's essentially the same. Binigyan lang ng wider latitude. Pero yung latitude na yan, mayroong limit. For example, at the time, because nag-board ako At the time, up to 500 million, ang ikaw lang. GM lang. GM lang. Beyond that, kailangan board. And even in the 500 million na ikaw lang, you have to report to the board. Yun. Ano yun? Ano yung criteria? Sabi ni parang Ed, ano yung basis mo na ikaw nag-invest dyan? Ako, nakikita ko lang solusyon dito, parang Ed. Andiyan naman yung, di ba merong oversight ito, GO? Kasama ba? Under ba ito ng GO? GCG. Palagay ko. Under ba ito? Pero kung oversight, tapos na Hindi, kasi ganito ang ang nakikita ko lang. Ang GCG, being the oversight agency, of government can organization, include sa kanilang performance metric. Kasi bine-measure dyan, ang mga government corporations. But hindi ho kayo maglagay ng metric dyan na as part of their performance to see if their investment strategies are working. Pero yun Kasi pag hindi, dapat yan, may either you call their attention to it, i-demerit mo yung kumpanya, etc. Tama naman yung kay Parin Dodo. But all I am saying is, bakit ka palalabas? When The board itself, di ba, can do all of those things. Hindi, ito ang problema, hindi ba? It appears the board is not doing all of those things. So Hindi. Dinidivide. Kaya nga nag-aaway ang... Dinidivide ang ng dinig lang Ito ang natin. tanong kasi parang di ba? Kapag naglagay sila ng pera, ang bottom line lang naman yan kung tayo parang shareholder Boss, yung ba nilagay mong pera, kumita ba kami? Kikita yan. Kumita. Dapat yun ang laging tanong Itong problema O pag palagi mong nalugi kayo, paano yung nalugi? Yun nga. Sabihin mo, diba? that is a bad management decision. But the point is, billion ang nawala sa Pilipinas. Yun nga. Kung pera mo yan, okay lang sa akin yan. Miski gusto Kamukha nito. Gusto mo isugal. Lahat po ng tayo, nasa pension fund yan. gobyerno, That's a pension fund. nagko-contribute tayo dyan. Di ba? SSS, lahat naman ng empleyado na pribado, nagko-contribute dyan. Ganon. Hindi ba dapat panagutan din nila yung pera natin na pinasok natin na kumikita? Tama. Diba? Tama yun. Ang sa akin lang ito, bakit nga pag ordinaryo ka empleyado ng gobyerno, bakit pag bibili ka ng lapis, ballpen at papel, Binibiding mo. na ang halaga ay kakarampot, 1,000, 2,000, minsan daan lang, pabibiding mo ba at the very least magsho-shortlisting ka. Diba? At i-justify mo. Bakit pag bilyon-bilyon na, isang tao lang ang nagdidesisyon? Kung totoo. Kaya his attention that is why his attention has been called and he's being sanctioned by the board. Si Veloso. Hindi, ang point ko lang dyan, Mr. President, kay President BBM, Mr. President, pakitignan naman ho nyo ito. Bakit naman bilyon-bilyon pera ng Pilipino? Halimbawa, katulad niyan,
naririnig ko, hindi ko alam, may mga nagbubulong lang sa atin. Oo. Meron na naman siyang pupuntahan. Yung Udena nga daw, doon sa kay Dennis Uy, and dyan na naman papasok, doon sa Clark Global. Kung totoo yung mga tips sa atin, ha? Di ba? Pagkatapos nga doon sa New Berger. Di ba? New Berger, whatever na... Ano ba yun yung Berger na yan? It's another investment. Na may connection sa Lehman Brothers, ganon, whatever. Ang point ko is that paano kung sumabit ho kayo? Paano yung pondo na pinaghirapan ho ng mga taong gobyerno? Ito tanong ko, di ba may Maharlika Fund? Hindi ba nagko-contribute dyan yung GSIS at... Hindi pa sila nagko-contribute. Hindi pa. He's doing it on his own. Sa akin lang. Mas maganda pa Ang Land Bank idaan nyo na lang sa Maharlika Land Fund. Bank at saka DBP nag-contribute na doon. GSIS at saka Ako lang, SSS ang wala. kine-question ko lang, kung sakaling totoo, Lahat diba itong mga yung ito. unilateral, diba, actions ni Vic Veloso, kung totoo na siya lang on his own as GM can place billions of pesos in diba, any of those things. na kung saan niya lang gusto without even getting the approval of the Board of Trustees. Yan. Medyo may mali dyan. Sure ba tayo na walang approval to? Lumalabas. Or was there a general delegation of authority for GM? Even the dapat general pag-aralan, di ba? Even the general delegation mayroong limits yan. Si parang Jonat was once a Board of Trustees. Nakaway nga kami doon eh. Precisely because of those ang things. akin lang, even assuming di ba na binigyan ka ng authority up to whatever level na mag-invest ka noong government You have funds. the duty to report. Hindi ba pwedeng i-report mo yan at i-sound off mo muna yung mga magagaling. Limbawa, Department of Finance, di ba? Yung unang-una yung Board of Trustees mo. And all others na mas magagaling. Di ba, alam ko magaling ka, matalino ka. Ano ba to? HSBC boy ba to? O dating HSBC? PNB. Magaling ka. Pagpalagay na natin magaling ka. Pero sa akin, di ba, mas magaling kung magkukonsulta ka pa ng 2, 3, 4, 5, hanggang 10 tao. At saka ito, pension fund ito ng gobyerno. Hindi ito personal. Kung lahat ng pera mo, personal mo ng pera yan, Mr. Veloso, ilagay mo sa kahit saan, okay lang sa amin. Di ba? Pero yung pension fund na pinaghirapan, kaya ako nang gagalaite sapagkat yung ordinaryong empleyado, pagka umutang, ang napakadamang steps na gagawin para makautang. Ng konting libo lang. Tapos, lulustayin nyo lang sa ganyan. Pwede ba yun? Ito, paring Wick, galit na sa ito si paring Ed, mag-usap tayo. Ibig mo sabihin, hindi kayo nabigyan ng sound advice ni dating Energy Secretary Vince Perez? Naku! O kaya nung mga pinag-anuhan mo doon sa mga iba, yung GIP, Global Investment Partners, $300 million yun. Nasa na? Meron nga din sabi, hirap nga ibenta ito noong mga existing shareholders ng isang korporasyon. Tapos gusto mo pumasok dyan. Gusto mo ikaw magbenta. Hindi nga nila maibenta. Ba't ka papapasok dyan? Naman. Ang akin lang, using public funds. Wag ganon. Public funds kasi kaya issue. May malaking issue. Kaya yan. Basta muna. Si paring Bong Belica. Grinigrit natin siya si paring Bong Belica at saka yung kanyang may bahay, Marites Belica, na palagi nakikinig sa atin, katatapos lang daw ng kanyang operasyon. At pagpagaling ho kayo. Sana get well soon. At babatiin din natin, congratulations. Ngayon, bagong hirang na Secretary of Department of Migrant Workers. Yes. Akin dating kasama sa OWA, walang iba, Secretary Hans Leo Kakdak. Yan. Sana dadaan tong confirmation pa, no? Yes. Pero ang masasabi ko lang, talagang si Admin Hans, admin na tawag ko pa. Secretary Hans, talagang matagal na ho dyan sa sektor na yan. Yes. At kung may nakakaalam ng ins and outs ng sektor na yan, walang iba kundi si Secretary Hans Leo Kakdak. Isa lang ang sasabihin ko sa'yo, Secretary Hans. Wala na nakita tayo, ang laki na ipinayat mo. Magpataba ka. Huwag ka masyadong workaholic, ha? Magbe-break lang ho kami. Ang oras po namin, alas 10:16 ng umaga. Good morning, Pilipinas! Ang init sa labas. Ay nako, mag-ingat po kayo, ha, sapagkat ngayong araw na to, yung pong heat index natin ay tumataas. Ano? At siguro ito, nakikita ko dahil El Nino, no?
ito pong Mayo ay talagang mukha pong madidelay yung pagpasok ng tag-ulan, ano? Kaya medyo tipid ho tayo sa tubig, tapos iingat po tayo dito sa init, ano? At the same time, habang dapat lagi kang nasa malamig. Ganun ba 'yon? Maganda na rin tayo dahil ang pagpasok nito, dahil mainit, pagpasok ng mga ulan, ang lalakas din na ulan. Ay, ganun ha? Yes. So kung gaano kainit, ganun din naman kalakas. Kaya dapat ulan, maganda rin tayo. In the meantime, congratulations kay Undersecretary Charlito Mendoza, Undersecretary of Finance, bagong hirang. Congratulations. Charlito Martin Mendoza at saka si Undersecretary Domini Velasquez ng Finance din. Yan. Kompleto na daw, sabi ni Secretary Sec Recto. Kompleto na daw yung kanyang team. Baka dyan sa DOF gusto nyo tignan yung ginagawa sa GSIS. GSIS, yes. Kayo. Pero huwag nyo gagayahin. Hindi. Binabati ko muna yung ating kaibigan, palagi ding nakikinig sa atin, di ba? Yes. Na sana'y makabalik next year. Yes. Wala pong iba. Senator Gringo Hunasan. Yan. By Senator Gringo, good morning sa iyo. Napakabait na tao, napakahusay, sana makabalik bilang senador next year. Nasa number 12 to ko na Tatakbo siya. 12 to 14, nasa ganun ang... Malapit na. Senator Gringo, good luck. Good luck. At saka ito lang mga boys, pag-usapan natin kasi nagiging issue to. Meron na nagsasalita dito na sinasabi niya na inaakusahan niya yung mga doktor. Ito, binasagay niya sarili niya, health advocate daw siya. No? Ginagamit niya pati. Mga doktor daw, kasama doon sa may pyramid scheme ba yan. Ito po kasi, alam niyo mga kababayan, ang usapan po kasi dito, parang pinalalabas nila na yung mga doktor nakikinabang doon sa mga binabibigay na mga perks na nitong mga tinatawag na pharma companies. Yes. Kaya daw ito sinisisi nila na isa sa rason kung bakit daw nagtataasan ang presyo ng gamot dito sa Pilipinas. Alam nyo, sa totoo lang hindi po kasalanan ng mga doktor yan. Ang may kasalanan niya yung Big Pharma. Yan po. Ang namumuno po sa scheme na yan, puro po mga malalaking kumpanya gadambuhalang ng gamot. Yes. Yan po ay pakana ng mga malalaking kumpanya ng gamot. Ayaw nilang palaki. Kamukha ng... Pangalan na yun. Sino-sino itong mga to. Ako lang, ang masasabi ko lang doon sa kaibigan natin, kapartner natin dito, Sen JB Ejercito. Medyo relax. Sen, medyo relax ang konti. Baka medyo parang nagagamit ka na riyan. Nagagamit ka na. Ganun ba? Bakit? Yes. Kasi si Sen ang pinagsasalita nila. Alam mo, Sen, sa akin, sa tingin ko lang, away pharma lang yan Diba? Pag tinignan mo naman yung sinabing nagbibigay ng perks, kay ganito, kay ganyan. Sino bang Big Pharma hindi nagbibigay ng perks? Mas nga kayo di ba, ito ba, naungusan lang ba kayo nitong isang malit? Kami po, we are not lawyering for dito sa mga kumpanyang to Sinasabi lang ho namin yung aming opinion. Sino ba doon sa Big Pharma ang hindi nagbibigay ng perks? Halimbawa, yung mga biyahe. Alam naman natin lahat, Big Pharma nag-sponsor ng mga biyahe. Tatlo nga akong kaibigan nakaalis mamaya Di ba? Abroad. Yes. All expenses paid yan. All expenses paid yan. Sino lang kaya mag-afford yan? Di ba mga Big Pharma lang yan? Tapos, yung mga nagpumunta kayo sa mga hotel, makikita ninyo, pag nag-conference siya mga yan, merong mga tarpaulin, mga etc. May giveaway pa yan. Giveaway, may kompleto yung seremonya. Hindi lang yun. Libre kwarto ng mga yan. Wow. Bigay to ng Big Pharma. Bigay lang yan ng mga pharma companies. Di ba? Minsan nga, hindi na doktor gumagamit niyan yung mga pamilya. Di ba? Dahil hindi na makapunta yung doktor, yung mga pamilya, lahat po yan Big Pharma. Lahat po yan gawain ng Big Pharma. Ngayon, ba't nyo titirahin yung isang maliit? Gusto nilang yariin yung isang maliit na nagsusumikap na magbigay ng mas maayos at mas matipid. Mga maliliit na doktor. Maliliit na kumpanya. As compared to them, malaki to. Tinitira nila yung mga small players ng pharma. Kasi sinasabi nila, gusto nilang patayin. Parang gusto patayin. Kasi nagbibigay daw ng relo. Sino yung mga maliliit? Itong maliit na to, yung isang specific na kumpanya. Pharma company. Doon ba nag-umpisa yan? Kasi naiinggit siguro dahil hindi na kinukuha yung mga lumang gamot ninyo, nagpupunta doon sa kabila. Kasi itong mga ito nagbibigay ng maayos na gamot. Yung maliit na to na pharma na to, mas maayos. Naungusan sila. Tapos gusto nyo nakuha ng kontrata, ngayon napigun tong mga Big Pharma,
binabakbakan na ngayon yung... Yes. In other words, oo. parang sila naman pare-pareho lang ng gawi, 'di ba? Pagalingan o sige, yung mga conferences ng doktor sa Boracay, dito sa Maynila, Sa abroad atin. abroad pa nga. Abroad, Oo. 'di ba? Biyahe, etc. 'Di ba? Itong isang maliit, nakaisip ng magandang scheme siguro. 'Di ba? Na yung kanya naman ay point system, etc., etc. Kung gusto niyang ipamigay yung kinita niya doon sa mga doktor, kung gusto niyang i-flowback, ano magagawa ninyo? Kayo ayaw niyo mag-flowback ng malaki. Pero pare-pareho lang kayo ng gawi. Ngayon, ang kinalulungkot ko ito. Nagagamit si nagagamit si Sen JB. Tapos Sen JB, gusto pa nitong mga ito magkaroon ng Senate investigation. Thank you so much. Gagamitin niyo pa yung Senado, yung pondo ng gobyerno dahil sa paglalaban-laban yung mga loko-loko. Diyos ko, wag nyo isama yung gobyerno dyan. Kung gusto nyo mag-compete, you compete. Pero wag mo sabihin sa akin na ito lang isang particular na local company yan lang gumagawa ng ganyang strategy sa mga doktor. Diba? Marketing strategy kasi malalaki, ito, ano ba yung mga lalaking companies ng Parma dito? Ayan, mga Pfizer. Kamukha nitong ano na to. Halimbawa, sasalita nito, ito. Si Dr. Tony Leachon. Diba? Okay yan, doktor. Diba, Dr. Leachon? Kasi tingnan ninyo, ang tanong ko lang, di ba yung mga malalaki bang kumpanya katulad ng Pfizer? Ako po ay nagtatanong lang, Dr. Leachon, wala ba yung binibigyang incentive sa mga doktor? Wala ba yung ibinibigay na incentive sa kung sino man ang gusto nilang lapitan? Because si Dr. Leachon, it is for public record naman yan. 15 years yan sa Pfizer. Ganun ba? Yes. Hindi ba ninyo ginagawang marketing operation ganon? Kayo ba, ang Pfizer ba hindi nag-sponsor sa medical conferences? Kayo ba hindi nag-sponsor ng doktor sa foreign trips? Di ba parang ganon din yan? Siguro lang, mas malaki ang bigay nung isang maliit na pinangalanan ni Sen JB, nakalimutan ko lang pangalan Di ba? Pero kung kayo lang nagko-compete, mag-compete kayo. Huwag nyo nang isama yung gobyerno. Lumabang kayo ng patas. Pag nauusan kayo, huwag kayong pikon. Huwag kayong umiiyak. Kasi lahat kayo pare-pareho naman ginagawa nyo. Hindi, tsaka itong mga doktor na ito, yung small pharma company na yan, ito, parang cooperative din ng mga doktor yan Hindi namin pinagtatanggol yun Sinasabi lang namin, mag-away kayo, di ba? Pero, huwag nyo nang isama yung gobyerno. Huwag nyo nang isama si Senator JB, nakapartner namin dito. Sen, paalala lang baka nagagamit ka na riyan. Ito pala, ito, base lang ito dito sa nakuha natin dito sa internet. Ito pala yung malalaking pharma, Hindi ito kasama sa pinangalanan, Unang-una, number 1, yung sinabi mo. Pfizer. Siyempre. Pangalawa, Johnson & Johnson. Yan. Pangatlo, Roche. Yan. Pang-apat, Merck & Company. Yan. Pang-lima, AbbVie. Pang-anim, Novartis. Pang-pito, Bristol Myers Squibb. Pang-walo, Sanofi. Yan, Sanofi. Yan yung timbak siya. Pang-siyam, AstraZeneca. Vaccine to, di ba? At pang-sampu, GSK. Ito yung malalaki, big pharma pa ito. Lahat ito, nagbibigay ito, alam ko Kaya nga tinatanong ko si Dr. Tony Leachon Dr. Leachon, yung Pfizer buba, kung saan kayo ay naging opisyal. For 15 years ba yan or so? Hindi ba nag-i-sponsor ng ganyan? Ang point ko lang ito. Baka mamaya, pag hinungkat yan sa Senado, lumabas puro Pfizer. Ang dami yun naman palang sponsorship din di ba? Ito rin, dapat din, paring Ed, paring Jonat. Ilabas din natin na kung kayo gusto yung itulak na magkaroon ng investigasyon, dapat po patawag nyo rin po yung ibang mga big pharma sa hearing. Hindi po pwedeng isa lang. Kasi ang pag-uusapan doon, tungkol nga sa practices pagdating dyan sa medical care. Kasi tayo, ang dami nating kaibigan doktor. Yung mga kaibigan kong loko-lokong doktor, biyahe ng biyahe. Pare, sponsor kami ng ganito. Meron kaming cruise. Biyahe kaming ganito. Papuntang Japan, papuntang ganyan. Ano yan? Sponsor din. Diba? Meron kaming conference, may ganito sa Boracay, sa Makati. Makikita mo sa mga lobby ng hotels. BGC, Makati. Naandyan yung mga malalaking tarpaulin. Hindi ba ganun din yan? Ang point ko ito Kumbaga sa eleksyon, lahat naman namimigay 100, 200, 300. Diba? May biglang dumating 5,000 yung dala pinamigay din. Nagagalit kayo. Iba. Fair ba naman yan? Kasi involve nyo pa si Sen JB, involve nyo pa gobyerno. Kalukuhan naman yan. Wag na yan. Sayang oras dyan. Ito lang, may text lang bago tayo magpaalam. Sabi nito si 1467, may sayad ang utak niya si Doktor. Hindi naman. Wag naman. Magaling din yan. Huwag yung sabi. At sa pangalan po nito,
Leachon. Hindi lechon. Hindi lechon. Okay, kayo naman talaga, eh. Oo, kayo wag yung gaganyan din naman. Doktor din naman yan. Tsaka, Magaling yan. Magaling si Doc kilala Lechon. naman niya si Dr. Leachon. Sana lang, yung kabuuan ng tignan. Huwag Oo, lang yun wag yung namimili isa Kasi lang. sa... Doc Leachon, wag mong titigan lang yung isa. Di ba? Dapat, tingnan mo rin. Baka So, may iba dyan. At saka wag nyo na isama si Sen JB. Sen JB, Oo. nasaan ka ba? Mamaya nga makausap ka. Sigurado meron na naman sinakyan lang itong si Sen JB. Kasi alam niyo, biker. Nagmumotor. Baka Biker at nagmumotor. saka Huwag nyo nang ipasok yung gobyerno dyan, Senate Oo, investigation. yung mga Senate Mag-compete investigation. kayo hanggang gusto ninyo, bahala kayo. Pero Oo. huwag nyo nang isama yung gobyerno dyan. Tsaka yung kaibigan namin. Oo. Tama. Okay. Okay. Kailan tayo magpaalam na kasi ubus na oras natin. Mauna ka na, pare Ed. Bye, binabati ko lang muli. Senator Gringo Nasan, good morning at maraming salamat sa pakikinig dito sa ating programa. Mula sa bayan po ng Parañaque, ako po si Ed Javier. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat. Ako ay bumabati muna sa aking classmate, Dado Capillan. Happy birthday, pare. At ito po yung kaibigan, Jonathan De La Cruz. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. At ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Salamat po sa inyong pagsama dito sa executive session. Sa ngalan po ng aming mga kasama, Senator J.V. Ercito, Secretary Boying Rimulya, Ambassador Teddy Boy Locsin, at syempre nawawala si Timbaboy, si Pare Pao Capino. This executive session is now adjourned. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Thank you.